Sadya talagang matangkad si Pagsisisi dahil palagi itong nasa huli. Sa pagtataksil ni Melanie sa asawa, mauhuli siya nitong nasa ibabaw sila ng kama habang nagsasalo at nagtatampisaw sa isang makasalanang tagpo. Pero kahit na anong gawing pagsisisi ni Melanie, ay hindi na niya maibabalik pa ang buhay ng kanyang mistera. How are you feeling now, sir? Tanong ko sa isang matandang lalaki na pasyente namin dito sa isang tanyag na ospital sa bansang Amerika. I feel alive now, Carlos. Thanks to your never-ending care. I hope I'll be able to repay you for taking care of me. Sagot naman ito. Oh, no need for that, sir. It's our job to take care all of you who are admitted here. Sagot ko naman sa kanya. Agad yun ang malalaman kung ano ang aking trabaho dito sa dayuhang bansa. Isa akong nurse at ngayon magwawalong taon na ang aking paglalagay dito. Ako'y 28 nang magsimulang magtrabaho dito. Mula nang ako'y makapagtrabaho sa isa ring tanyag at kilalang ospital sa Pilipinas. Bukod sa pagod, ang karaniwan kong laging inaalala rito ay ang aking mag-iina na naiwan sa ating bansa. Si Melanie, ang aking butihing may bahay, at ang kambal naming anak na sina Maureen at Maurice, nakakasyam na taong gulang pa lamang at nag-aaral sa isang pampublikong paaralan. Wala nang aking mga magulang, at ako'y nag-iisang anak lang kaya't mahirap ginawa kong lahat para lang maabot ang hantungan na aking kinatatayuan ngayon. Ang mga magulang naman ni Melanie ay nandirito pa. At may kapatid din siya na nakakatandang babae, si Rowena. Muli, ako nga pala si Carlos. At ito ang aking kwento. 20 taong gulang ako nung natapos ko ang aking pag-aaral sa kursong nursing. Pagkatapos kong makapagtapos sa kolehiyo, ay agad akong sumabay sa mga mag-aaral rin na nais kumuha ng nursing licensure exam. At sa kabutihang palad, ako'y nakapasa at agad-agad nakapagtrabaho sa aking murang edad. At sa mga sumunod na taon, kinuha ko na rin ang pagsusulit sa board exam. At katulad ng naunang pagsusulit, ay naipasa ko rin to. Nagkakilala kami ng aking may bahay nung ako'y nagtatrabaho at siya na may kakatapos lang ng pag-aaral sa kursong pang-edukasyon. Tulad ng karamihan, masasabi ko na malambing din kami sa isa't isa. Kung saan-saan kami napapadpad dahil sa mamasyal at higit sa lahat, nire-respeto namin ang isa't isa. Noong una ay patagulang ang aming pag-iibigan hanggang sa napagdesisyonan kong humarap sa kanyang mga magulang. Sumalungat pa siya sa aking idea noon na kesyo ganito ganyan. Ngunit kalaunay napapayag ko na rin naman siya. Dahil gusto rin daw akong makilala ng kanyang mga magulang. Dumating ang araw na yun, ay bigla akong nakaramdam ng pangamba sa kung ano man ang mangyayari sa tagpuang iyon. Dahil sa nakikita ko'y napakalayo ng aming estado sa buhay ni Melanie. Malaki at malawak ang kanilang pamamahay. May mga kasambahay, tagapagpangalaga, at kung sino-sino pang mga manggagawa ng pamilya nila. Pagpasok pa lang namin sa loob ng bahay nila, ay sinalubong na kami ng mga magulang ni Melanie. Ibinigay ko ang isa pang palumpo ng bulaklak sa ina niya at nakipagkamay naman ako sa ama bilang tanda ng aking paggalang sa dalawa. Sa aming pag-uusap, ay mararamdaman mo talaga ang kalayuan ng estado namin. Hindi ko maramdaman na usapan nga ang nagaganap, kundi isang interogasyon. Sa pamamaraang pagbigkas, ay hindi naman siya nakakarinig ng mga masasamang salita, pero sa paningin ng mga to ay halatang halata. Bago ako nakauwi noon, ay muli pa akong kinausap ng ama niya ng masinsinan. Sa opisina nito sa sariling bahay. Dito ay pinaalam ng kanyang ama ang nais nitong ipahiwatig sa akin bilang kasintahan ng bunsong prinsesa niya. Hanggang sa unti-unti ko na rin nakasundo ang mga magulang ni Melanie at di nga naglaon
ay nauwi rin sa kasalan ang pag-iibigan namin ng kanilang prinsesa. Kahit abala sa trabaho, pinilit kong mag-ambag ni Katiting sa aking kasal. Kahit na lagi akong inaayawan ng mga magulang ni Melanie at ipagsa kanila na lang daw ang gastusin para sa amin. Makalipas ang ilang taon, ay naubuo ko na rin ang aking pinapangarap na pamilya kasama si Melanie. Nagtuturo na rin siya ng asignaturang Ingles at matematika sa isang pampublikong paaralan. Habang papalaki ng papalaki ang aming mga anak, ay lumalaki na rin ang aming gastusin sa buhay at aaminin ko na hindi pa talaga sapat ang aming kinikitang mag-asawa buwan-buwan. Kaya naman kinausap ko ang aking misis ukol sa plano kong mangibang bansa na kinabigla niya. Sinabi ko ang dahilan kung bakit ko gustong mangibang bansa, gayong may trabaho naman ako dito sa Pilipinas. Pagkatapos kong umamin, niyakap lang ako ni Mrs. at di naman niya pinakita sa akin, pero alam kong naiiyak siya sa sitwasyon namin. Sinabi niya na, andyan naman ang mga magulang niya na pwede naming hingaan ng tulong, pero umiling ako. Pinaintindi ko sa kanya na hindi sa lahat ng panahon ay dapat kaming umasa sa mga magulang niya dahil marami nang naitulong sa amin ng mga to. Ilang araw niya akong di pinansin noon kahit anong pilit kong panunuyo sa kanya, hanggang sa tinanong niya na rin ako kung seryoso at sigurado daw ba ako sa desisyon ko, at tumango naman ako sa kanya. Araw ng aking paglipad, sinamahan ako ni Melanie at ng mga magulang niya papunta sa paliparan. Pagdating namin doon, kita kong nangingilid sa luha ang mga mata ni Mrs. Kaya pinahiran ko to't pinatahan siya. Pinaalalahanan ako ng ina ni Melanie na mag-iingat daw ako doon at huwag kalimutang makipagkomunikasyon sa aking mag-iina pag nasa libre ang oras ko. Initaan ko lang to at nagpasalamat. Hanggang sa maanunsyo na rin ang aking flight at kinailangan ko nang pumunta. Bago yun, ay niyakap ko muna ng mahigpit si Melanie at hinilikan ng malagkitang labi nito. Wala akong pakialam kahit maraming tao. Niyakap ko rin ang mga magulang ni Mrs. at nagpasalamat sa lahat ng nagawa nila sa akin. Hi, hon! Hi, mga princess! Panimulang bungad ko sa aking mag-iina. Binigyan kami ng 30 minuto para makapagpahinga muna sandali bago magpatuloy. Ginamit kong oras para panandalian munang makipag-usap sa aking mag-iina. Hi, Daddy! Miss na ka na po namin ni Mommy. Naiiyak na wika ng isang anak ko. Saktong Sabado ng gabi at Linggo ng umaga sa kanila, kung kaya't nandito kami ngayon at masayang nag-uusap. Miss na rin kayo ni Daddy, mga anak. Kailangan ko lang talagang magtrabaho para sa ating lahat. Okay po, huwag ka po magpapagod, Daddy, ah. Sabat naman ni Maurice na pinahiran ang mga matang naluluha sa lungkot. Nagpaalam naman ang aming magkakambal para maglaro muna sila. Bago sila maglakad, ay umalik pa to sa pisngi ni Mrs. at flinaying kiss nila ako na sinuklian ko rin. Kami na lang ngayon ng aking Mrs. ang mag-uusap. Ngunit hindi pa man kami nakakapagsimula, ay nakarinig na lang ako ng mabibilis at mabibigat na yapak. Nawari ko'y nagmamadaling tumatakbo papalapit sa pwesto ko. Carlos! Carlos! We got an emergency. We gotta hurry now. Wika ni Andre, nakasamaan ko dito sa ospital. Agad ako nagpaalam kay Melanie. Hindi ko na hinintay ang sagot niya dahil mas matatagalan pa ako pag ganun. Patakbo kaming nagtungo ni Andre sa emergency room at do'y nakita namin ang isang matandang lalaki na duguan at nag-aagaw buhay. May tama ng ilang balang katawan at tingin ko'y nasaksak pa yata to. Tinulungan namin ang doktor na nakatalaga sa kanya. Mabilis at sigurado ang bawat galaw na ginagawa naming lahat, lalong-lalo ng doktor na nakasalalay ang buhay ng pasyente. Hindi pa man kami natatapos. Bigla na lang nag-warning tone ng makina. Sinyalis na malala ng lagay ng aming pasyente. Agad-agad na nag-CPR ang doktor sakaling mahabol pang nangihina ng buhay ng pasyente. Subalit kalaunay, nalagutan na rin to ng hininga at tuluyang binawian ng buhay. Lahat kami naiiyak sa sinapit ng pasyente.
hindi man namin siya personal na kakilala, para sa amin, mahalaga ang bawat buhay na dinadala dito sa aming gusali. Bago lumabas, ay pinahiran muna namin ang mga mata. Nauna akong lumabas dahil hindi ko na kinaya ang aking nakikita. Paglabas ko naman ng emergency room, ay nakaabang ang pamilya ng aming pasyente. Pagkakita sa akin ng ginang at ng mga anak nito, ay agad nila akong nilapitan at pinapasagot sa kung ano na ang nangyari sa kanilang padre de pamilya. Mahina ko silang sinagot na mas mabuting ang doktor na lang ang magsabi nito sa kanila at ako'y naglakad na papalayo. Pag-abot ko sa pabalikong daan, ay narinig ko na lang ang paghiyaw, sigaw at paghinagpis ng pamilya nito. Nagpunta ako sa vending machine at bumili ng inuming malamig para makalma ang aking sarili. Inilabas ko ang larawan ng aking mag-iina mula sa bulsa at naiiyak kong tinitigan to. Hey man, you alright? Napabalik ako sa wisyo nang marinig ko to. Si Andre. Yeah man, I'm okay. Sagot ko sa kanya. I see you holding a picture right there. They your family? Yeah man, I missed him so much. She's my wife and they're my kids. Turo ko sa aking mag-iina kay Andre. They here with you? Unfortunately, no. They're in my home country. I'm doing this for them. I understand you, man. I have a family too. Not too far as yours, but for me, they're still far away. Just gotta man up and do our thing. Right. You wanna go back in? After this, just gotta finish this last step. Be right behind you. Alright, then, I'll go ahead now. Pag-uwi ko sa aking inuupang apartamento, ay agad kong binuksan ang aking laptop at umaasang makakausap ko pa ang aking misis. Subalit bigo ako. Inayos ko na lang ang sarili ko at tuluyang pinikit ang aking mga mata. Lumipas ang mga araw, ay mas naging abala na ang aming ospital sa pagtanggap ng mga pasyente. May naging outbreak kasi ng dengue sa ilang lugar at ang karaniwang mga pasyente ay pawang mga bata at matatanda na uugod-ugod na sa paglalakad. Hindi ko na rin gaanong nakakausap ang aking mag-iina dahil sa pagiging abala ko at pag-uwi ko na may agad na akong natutulog dahil sa pagod at stress. Daddy, malapit na birthday namin, hindi ka ba makakauwi? Wika ni Maureen. Pasensya na anak pero busy si Daddy eh. Padadalhan ko na lang kayo para maging masaya pa rin kayo sa kaarawan niyo, okay? Pinipilit kong maging masaya sa sagot ko sa kanila. Kahit na gustong gusto ko na silang mayakap at mahagkan. Sige po, Daddy, pero sana makauwi ka kahit sa birthday lang namin. Yan ang natatandaan kong pakiusap ng aking magkakambal mula sa huli naming pag-uusap. Masakit at mahirap sa kalooban na makita mo na nasa ganitong sitwasyon ng mag-iina mo pero kailangan mong magpakatatag para sa kanila. Buwan-buwan naman akong nagpapadala ng aking sweldo. Malaki-laki rin yun dahil sa binibigyan din kami ng bonus ng pamunuan ng ospital. Paminsan-minsan ay nakakauwi rin naman ako sa pamilya ko at lagi naming sinusulit ang pagkakataon na kami magkakasama. Lalong-lalo na ng aking may bahay na sa tuwing magniniig kami ay grabe kung makaakto. Lumipas ang panahon. Madalang na kaming nakakapagkomunikasyon ni Mrs. At sa tuwing mag-uusap pa kami, ay pansin ko na parang bugnot siya at parang napipilitan o di kaya ordinaryong gawain na lang to sa kanya. Tinanong ko siya ukol dito at sinabi niyang pagod lang daw siya at stress dahil sa trabaho. Pinaniwalaan ko ang sagot ni Mrs. Ipinagsawalang bahala ko na lang to at winaksi ko sa aking utak ang mga negatibo kong naiisip. Hanggang sa isang araw, habang ako'y nasa trabaho at oras na naman ang pahinga, nakatanggap ako ng isang mensahe galing sa isang lalaki, si George, kaibigan ni Mrs. ni isang bank manager. Nakilala ko siya nung pinakilala siya sa akin ni Mrs. nung magkasintahan pa lang kami noon. Pre, kumusta? Basa ko sa mensahe niya. Uy pre, heto. Nagtatrabaho para sa pamilya. Ikaw, kumusta ka na?
Nakapagpabihag na ba niyang puso mo? Sagot ko sa kanya. Cheesy mo pre Pero oo, tama ka. Meron na nga. Actually, kakakita nga lang namin kanina. Hindi pa rin siya nagbabago pre. Ang ganda at ang sexy pa rin. Mas lalo pa yata ngayon. Nakitagal ko na rin siyang hindi nakita. Teka, maiba ako. Kumusta na bang mag-iina mo? Matagal-tagal na rin akong di nakakapagbigay ng mga regalo sa mga inaanak ko Nahuli ako ng isang doktor na gumagamit ng telepono. Kaya sinaway niya ako at pinagsabihan. Hindi na ako nakapag-reply pa kay George dahil sa baka mahuli na naman ako. Pag-uwi ko'y muli akong nakipag-connecta kay George. Buti na lang, napansin niya ako at kung kaya't patuloy pa kaming nakakapag-usap. Pag-uwi ko ng Pinas, pakilala mo sa akin yung babaeng nagpabiyag sa'yo. Oo na, ikaw talaga Ipapakilala ko siya sa inyo ng misis mo. Sige. Nga pala pre, ayoko sanang manghimasok sa buhay niyong mag-asawa. Pero dahil sa pareho ko kayong kaibigan, ay gagawin ko to. Anong ibig mong sabihin pre? Nung isang araw kasi, nakita ko si Melanie, napapasok sa isang hotel. Ano namang problema doon? Ganito kasi yun pre. Pumasok siya sa isang hotel na may kasamang lalaki na nakaakbay pa sa kanya at lambing na lambing pa. Papasok pa lang sila nun. Sa sinabi ni George, nakaramdam ako ng panibugho sa aking sarili. Kung totoo man to, ay hindi ko alam ang maaari kong magawa kay Mrs. at sa kalaguyo niya. Nanginginig ang aking mga kamay at parang gusto ko nang umiyak. Pre, ayos ka lang ba? Napabalik ako sa wisyo. Natulala pala ako ng ilang segundo mula sa pagsabi ni George sa akin. Oo. Ayos lang ako pre. Talaga? Oo, wag mo akong alalahanin. Pwede bang makahingi sa'yo ng pabor pre? Sige, walang problema. Ano bang maitutulong ko sa'yo? Total, ikaw naman ang nakasaksi sa lahat ng sinabi mo. Kulang na lang pruweba. Gusto ko sana na hanapan mo ko ng maebidensya na nagsasabing nagtataksil sa akin si Melanie. Sige pre, walang problema. Tamang-tama. Kapit-bahay niyo lang ako dito sa lugar na tinitirhan niyo. At sakto pang ang nabili kong bahay ay katapat lang din ng bahay ninyo. Ganun ba pre? Tama nga yan. Sige't mauna na ako. Maaga pa ako bukas Good night sa'yo dyan pare. Balitaan agad kita pag may nakalap na ako. Ingat. Nakatulog akong iniisip ang sinabi sa akin ni George. Napapaisip ako. Bakit? Paano? Anong nagawa ko sa kanya para magawa niya to sa akin? Wala pa namang pruweba, kaya maghihintay muna ako bago ko kumprontahin si Melanie. Kinabukasan, pinilit kong iwaksi sa aking isipan ang mga nalaman ko mula sa kaibigan namin ni Mrs. At mas pinili kong itutok at pagtuunan ng pansin ang mga gawain dito sa ospital. Binibisita ko ang mga pasyenteng itinalaga sa akin para tingnan ang lagay ng mga to at para na rin mabigyan ko sila ng mga gamot na naaangkop sa kanila. Paminsan-minsan, inaaya din ako ng aking mga katrabaho na gumalat mag-inom at dahil sa problemang iniisip ko ay pumayag ako sa alok nila. Pumupunta kami sa ilang bar para makapag-unwind talaga. Walwal kong walwal. Sa mga sumunod na araw, ay lagi kong inaabangan ang mga updates ni George sa akin, ukol nga sa pagtataksil ni Mrs. Subalit sa mga araw ding yun, ay lagi na lang akong umaasa, ngunit walang dumadating na mensahe mula sa kanya. Hanggang sa isang gabi, galing ako sa trabaho, biglang tumaguntong o tumaginting ang aking telepono ng halos 30 o 45 segundo ang tagal. Tiningnan ko to at binuksan ang aplikasyon ng Messenger at nakita ko ang mensahe ng isang estranghero sa akin. Isang litrato ng katawang pambabae na walang kahit anong suot at may caption na, "Napakasarap ng asawang mo, Brad. Sulit na sulit. Kung gusto mong makakita pa ng ilan, reply ka lang." Nabitawan ko ang aking telepono at bumagsak to sa may sahig.
Kitang-kita sa litrato ang misis ko. Ginig na ginig ang aking kamay sa pagkagulat. Walang profile picture ang nagsend ng litrato sa akin. Kaya sigurado kong dami account lang to. Ginawa lang para maipasa to sa akin. At kahit na nanghihina na ako sa aking nasaksihan, pinilit kong tatagan ang aking sarili at nag-reply. Paano mo nakuha ang litrato niyan? Ikaw bang kabit ng asawa ko ha? Ikaw ba? Putang ina, papatayin kitang hayop ka. Kalma lang Brad. Hindi mo naman siguro gugustuhin na maging sikat tong sexy mong misis, di ba? Lalo't wala ka rito. Sa aking narinig ay napastatwa ko. Maaaring totohanin ito ang mga sinasabi niya. Maaaring ikalat itong mga litrato at video na kuhang-kuha ang mukha ni Melanie. Please bro, huwag mo ipakalat. Kakalma na ako. Mabuti naman kung ganun. Gusto mo bang makita ang ginawa namin ni misis mo habang nagpapakahirap ka dyan sa pagtatrabaho? Matagal kong pinag-isipan ang aking sasagot. Tinanong ko muna ang aking sarili kung kaya ko ba. Kaya ko ba talagang makita ang aking misis na nasasarapan sa ibang lalaki? Sige, pasahan mo ako. Binigyan ako ng instruction ng lalaki. Naibigay ko ang aking email sa kanya para mapasahan niya ako. Sinunod ko siya at kaunting minuto lang ay pinasa niya sa akin ang link. Pagkatapos niyang ipasa sa akin ang kinakailangan kong makita para malaman kung nagtataksil nga bang asawa ko, ay nag-offline na to. Bago ko pa pindutin ang naipasang link sa akin, ay inihanda ko na tinatagan ko muna ang aking sarili sa maaari kong masaksihan at malaman. Anong gagawin ko kung totoo ang pinagtataksilan ako ng asawa ko? Kukumprontahin ko ba siya agad? Makakayanan ko bang sigawan at buliwan siya dahil sa kamalian niyang nagawa? Maraming katanungan ang pumapasok sa isip ko. Hindi ko na pinatagal pa at pinindot ko na ang nasabing link at bumungad nga sa aking paningin ang iba't ibang litrato at video ni Mrs. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Si Melanie ba to? Mrs. ko ba talaga to? Ang laswa ng bawat litrato na aking nakikita. Iba-ibang pose sa iba't ibang anggulo. Mas tinatagan ko pa ang aking sarili sa aking sununod na pinindot. Una kong binuksan ang pinakauna kong nakita. Naiiyak ako habang pinapanood ko yung video. Napapatanong ako sa sarili ko. Ano nang nangyari sa asawa ko? Anong nangyari sa pagmamahala namin? Natapos ko ang unang video, binuksan ko naman ang kasunod. At mas mahaba to kaysa sa una. Hindi kita ang mukha ng lalaki, pero wari ko'y isa itong banyaga. At kung hindi man, ay may lahing banyaga dahil sa puti nito. Dim ang setting ng silid. Oo, tama kayo ng narinig. Nasa kwarto at sa mismong kama namin ni Melanie sila. Nagtatalik. Hindi ko na tinapos ang panunood ng iba pang mga video. Malinaw na sa akin na nagtataksil nga ang aking misis sa akin. Padaba akong napahiga sa kama. Binoon ang aking mukha sa unan tsaka sumigaw. Isinagaw ko ang lahat ng manaipon kong saloobin sa aking sarili. Sa mga sumunod na araw, ay para akong patay na patuloy lang sa paglalakad at paggawa ng mga nakasanayang gawin. Laging pumapasok sa aking isip ang kahalayang ginagawa ni Melanie. Napapansin pa to paminsan-minsan ng aking mga katrabaho dahil na rin daw sa biglaan akong napapatulala. Sinasagot ko na lamang sila na pagod at stress lang dahil sa dami ng aming ginagawa. Oh Han, anong nangyayari sa'yo? Ba't ganyan ang mukha mo? Tanong ng aking taksil na asawa. Karap ko siya ngayon. Hindi kasi ako pumasok sa trabaho ngayong araw dahil masama ang aking pakiramdam. Hindi ko magawang kumprontahin siya ngayon dahil sa tinitimbang ko pa rin sa aking sarili
Ang katanungan na let go or live in. Pagod at stress lang tuhan. Ang dami kasi namin ginagawa sa ospital nitong mga nakalipas na araw. Pasensya na. Ano ka ba naman, Han? Alalahanin mo muna yung sarili mo bago yung iba, kahit pa na-nurse ka. Tsaka huwag ka rin magpapalipas ng kain. Ang lambing niya talaga. Ang lambing-lambing. Magaling magtago ng sikreto. Umaas ng mabuting asawa. Pero pag nabaling ang paningin mo sa iba, ibang-iba na siya. Nga pala, Han, uwi muna ako dyan sa Pinas. Magpapahinga lang muna ako sandali. Nasasakal na rin kasi ako dito. Nakita kong parang natigilan si Mrs. at napatuwid ang upo. Siguro naiisip niya na pagsasabihan muna niya ang kanyang kabit na uminto muna sila dahil dadating ako. Kailan ang uwi mo, Han? Sa katapusan ng buwan. Huwag mo munang sasabihin sa kambala. Surprise lang natin sila. Masayang tumango-tungo naman to. Hindi ko sinabi na mas mapapaaga ang aking pag-uwi dahil ayaw kong maalarma to. Bala ko rin kasi siyang sorpresahin. Napagsabihan ko na ang pamunuan ng ospital at sa kabutihang palad ay pumayag naman sila na pansamantala muna akong uuwi sa loob ng 1 linggo. 1 araw bago ang nasabing schedule ng aking paglipad ay nag-impake na ako. Handa na rin akong harapin at kumprontahin ang aking taksil na misis. Ngayon, kasama ko na naman ang aking mga maaasahang kaibigan sa trabaho. Gusto daw nila munang makasama nila ako bago ako umuwi, kahit na 1 linggo lang naman akong mawawalay sa kanila. Araw ng aking pag-uwi ay hinatid nila ako papunta sa paliparan hanggang sa ako ay makasakay ng eroplano. Nagising na lang ako sa paglapag ng eroplano sa daanan nito. Mahaba rin ang biyahe kaya naisipan kong matulog. Sabi ko sa sarili ko, maligayang bati Pinas. Heto na, wala nang atrasan tuhan. Hintayin mo lang ako sa sorpresa ko. Sinundo naman ako ng aking kababata na pinakiusapan ko na kung pwede sa kanila muna ako matutulog. Agad naman tong pumayag dahil ayos lang din daw sa misis niya. Kumusta kapatid? Matagal-tagal din tayong di nagkita. Ayos lang, ikaw, kumusta ka na? Nagbating brusko kami at inalalay naman niya akong makapasok sa kanyang sasakyan. Binaybay namin ang daanan patungo sa kanilang bahay. Pagdating namin sa kanila, ay sinalubong kami agad ng kanyang may bahay at mga anak. Binati ko sila. Masaya naman nila akong tinanggap. Saktong-sakto rin naman na hapunan na rin pagdating namin, kaya't kumain na kami. Carlos, kung di mo mamasamain, bakit mo nga pala tinanong si Kevin na kung pupwede dito ka muna? Bakit di ka dumiretso sa bahay niyo? Napatigil ako sa pagsubo ng pagkain at tiningnan ko sila. Tsaka ako napansin na may luha palang pumatak sa aking pisngi. Oh my God. Pasensya ka na, Carlos. Pasensya na sa pagtatanong. Siguro ay may malalim kang dahilan. Kaya huwag mo na lang sagutin. Patawad din. At hindi ko masabi sa inyo ang dahilan ko kung bakit ako nandito. Masyado lang kasing personal. Hindi ko pa kayang sabihin kahit kanino. Pasensya na talaga. Naiintindihan ka namin, pare. Pagkatapos naming kumain, ay ako nang nagpresentang magugas ng aming napagkainan. Pagkatapos ay inaya naman ako ni Kevin na uminom ng alak na agad kong sinagot. Marami kaming pinag-usapan habang kami nagiinom. Mga bagay-bagay tungkol sa pamilya. Pinipilit kong di maikuwento ang nangyayari sa aking buhay may asawa. Pinipilit kong di maikuwento ang nangyayari sa aking buhay may asawa. Hating gabi nang matapos kami, naubos namin ang 1 bote ng Tanduay rum. Lasing na lasing akong pumasok sa guest room nila. Pati na rin ang mokong ay pasuray-suray sa paglalakad. Hindi na rin namin nalinis ang aming mga kalat. Habang ako'y nakahiga, ay nagsipasok na naman sa aking isip ang kataksilang nagawa sa akin ni Melanie. Mabuti na lang at nailak ang pinto, kaya pinagpatuloy ko ang aking pagluha. Kinabukasan, maaga akong nagising at ang sakit-sakit pa ng ulo ko.
Iniisip ko kung pupuntahan ko na ba agad si Mrs. at kukumprontahin o uunahin ko muna yung gusto kong puntahan. Nagdesisyon akong sa hapon ko na lang pupuntahan si Melanie. Sakto rin namang Sabado ngayon, kaya sigurado kong nandun yun at pupuntahan ko na lang muna yung gusto kong puntahan. Tanghali na at kakagaling ko lang sa pinuntahan ko kanina at ngayon naghahanda na para sa kumprontasyon ko kay Mrs. Muli akong nag-ayos at hiniram ko muna ang sasakyan ni Kevin. Mabuti na lang at pumayag to. Salamat pre. Hayaan mong bayaran kita sa lahat ng tulong niyo magpamilya sa akin. Ayos lang yun pre. Huwag mo nang isipin yun. Ayusin mo na lang muna yung problemang dinadala mo. Pambawi mo na lang sa akin. Sige pre. Salamat talaga. Paano mauna na ako ha? Sige, ingat. Binabaybay ko na ngayon ang daan papunta sa aming bahay. Medyo matrapik pero kakayanin naman. Alauna nang ako'y makarating sa lugar ng aming tinitirhan. Habang ako'y papalapit, may napansin na ako na isang sasakyang nakaparada sa tapat ng aming bahay. Itinigil ko ang sasakyan, medyo may kalayuan sa aming pamamahay, para di ako mapansin ni Mrs. Pumanaog na ako sa sasakyan at tilakad ko na lang ang natitirang lakaran bago makarating sa bahay. Dahil sa nakagate, maingat ko tong inakyat. Hindi ako gumawa ng ingay para di nila ako mapansin sa kung sino man ang nandito sa bahay. Nakalakang pintuan. Nakatakip ang mga kortina. Kinuha ko ang duplicate key at dahan-dahan kong pinihit ang pintuan para di makagawa ng ingay. Pagkapasok ko sa loob ng aming bahay, ay makulimlim ang kapaligiran, parang walang kabuhay-buhay at kasigla-sigla. Malayo sa pakiramdam nung ako'y pumarito sa nakaraang uwi ko. Hindi ko rin mahanap ang aking misis. Siguro'y nasa kalaguyo na naman niya to. Habang ako'y naglilibot sa aming bahay, ay may narinig akong malakas na kalabog mula sa ikalawang palapag kung saan nandoon ang aming silid tulugan. Sinipat ko ang ikalawang palapag mula sa aking pwesto. Dito sa baba bago ka makaapak sa hagdan. May nadidinig akong mga mahihinang boses. Nawari ko'y nag-uusap at naghahagigikan. Nagpasya akong umakyat. Dahan-dahan para di marinig ng kung sino mang naririto. Habang ako'y papalapit ng papalapit, ay palakas rin ng palakas ang mga boses na naririnig ko. Sigurado kung nagmumula to sa silid naming mag-asawa. Maya-maya pa, nakakarinig na ako ng mga pagdaing. Pagkaabot ko sa tapat ng aming pintuan, ay huminga muna ako ng malalim at tinatagan ko ang aking sarili. Hindi dapat ako magpaapekto sa kahit anumang makikita ko sa loob. Hinawakan ko ang busol ng pintuan. Sinusubukan ko kung ito ba'y nakalak o hindi. At nang hindi ito nakalak, dahan-dahan ko nang ipinihit to pabukas. Sakto lang, para mabigyan ako ng sapat na pagkakita sa kung ano man ang nangyayari. At dito ko na nga nakumpirma na si Melanie, na aking kabiyak, ay nagtataksil sa akin. Bakit? Dahil kitang-kita na ngayon ang aking mga mata kung paano niya ako pagtaksilan kasama ng kabit niya. At ang mas kinabigla ko, ay kilala ko ang kabit ni Mrs. At iyon ay si George. Nanginginig ang aking mga kamay sa aking nakikita. Mga mata ko'y di ko namalayan na kusa na palang tumulo. Naninikip ang aking dibdib. Mga binti ko'y nangihina na parang gusto na lang na mawala ng lakas. Dinampot ko ang aking telepono mula sa isang bulsa ko at nirecord ang kanilang ginagawa para may ebidensya ako. Hindi ko na kayang aking napapanood. Hindi ako iskandalosong tao, pero gusto ko silang saktan at pagsisigawan. Sa isip ko, heto na. Sinipa ko ang pintuan, dahilan para matigilan sila sa kanilang ginagawa. Nanlaki pa ang mga mata ng dalawa pagkakita nila sa akin. Hindi ko na inaksaya ang panahon at agad kong sinugod si George tsaka sinuntok. Pagkatumpa niya sa sahig,
Agad ko siyang sinakyan at pinaulanan ng mas malalakas at mabibigat pang mga suntok. Wala akong pakailam kung saan man tumatama yun. Mga hayop kayo. Wala kayong puso. Nagpakahirap ako sa ibang bansa tapos heto kayo. At ginagago ako. Tang-ina mo pre. Walang nagawa si George at sinalag niya ang aking mga kamao ng kanyang mga kamay. Duguan ang ngusot ilong nito. May pasa rin sa mukha. Tama na pre. Please. Mahinang pakiusap niya. Tama na. Bakit? Masakit ba ha? Pre, ikaw ang nagsabi sa akin noon na napapansin mong parang may ginagawang hindi maganda si Mrs. Pinagkatiwalaan kita. Tapos ngayon, ikaw pala tong kabit ng asawa ko. Ikaw rin pala'y nagpadala sa akin ng mga hubad na litrato at video kung saan kayo nagtatalik. Mga hayop kayo. Naramdaman ko na lang na hinagkan ako ni Melanie. Kahit ito ay wala pang saplot. Kumalma ako sa kanyang ginawa at agad kong tinayo ang aking katawan mula kay George. Tama na Han, please. Tama na. I'm sorry. I'm sorry, please. Wika ni Mrs. habang ito'y iyak ng iyak. Pasensya na pare. Wika ni George habang nagsusuot ng kanyang damit. Pagpasensyan mo yung mukha mong sabog. Umalis ka. Umalis kang hayop ka. Dali-daling lumabas ang kumag at narinig ko na lang ang tunog ng kanyang sasakyan tsaka umalis na. Hahagkan-hagkan pa rin ako ni Melanie habang tuloy lang to sa pag-iyak at paghingi ng tawad. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang mga bisig sa aking leeg. Dahilan para mapatingin siya sa akin. Naupo siya sa kama. Ayusin mo muna yung sarili mo bago tayo mag-usap. Wika ako sa kanya. Naglakad na ako pababa ng unang palapag. Dinampa ko pasarado ang pintuan dahilan para magulat pa si Melanie. Naupo ako sa isang silya sa aming sala at hinintay siya. Gustong-gusto ko siyang sigawan pero di ko magawa. Sa kabila ng nagawa niya, heto, mahal ko pa rin siya at siya pa rin ang sinisigaw ng aking puso. Maya-maya pa, nakarinig ako ng mga yapak mula sa hagdan. Pagkakita ko sa kanya, ay mugto ang kanyang mga mata, hiyang-hiya sa kanyang sarili at sa kanyang nagawa. Umupo siya paharap sa akin, pero parehas kaming pipi. Walang mga salitang nais kumawala sa aming mga bibig, hanggang sa narinig ko na lang ang kanyang sambit. I'm sorry, Han. I'm sorry. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Basta patawad. Nakayukong sambit nito habang kinakalikot ang madaliri. Hindi pa rin ako bumoses. Mariin ko siyang tinitikan. Gusto kong malaman kung paano niya to nagawa, kailan pa nagsimula, at bakit niya to ginawa. Gusto kong ipaliwanag mo ang lahat. Mula sa simula hanggang sa nasaksihan ko kanina. Wika ako sa kanya na tumangutang-ulang. Ipiniliwanag naman agad ni Melanie sa akin ang lahat. Mula sa pagkumusta ni George sa kanya, sabay sabing nakauwi na pala to ng Pilipinas nung panahon na yon. Dito ko rin nalaman na dati pala silang magkasintahan, na nagkahiwalay lang dahil sa kinailangan ni George na magpunta sa Amerika dahil nandun ang pamilya ng ama niya. Una, hindi niya raw ito pinapansin dahil ayaw na niyang manumbalik ang kanilang nakaraan. May asawa at mga anak na raw siya. Hanggang sa isang araw, habang siya'y namimili ng kanilang mga pagkain ng mga bata, ay di inaasahang nagkita daw sila. Pero para di magmukhang bastos, ay kinausap niya rin daw to. Hanggang sa araw-araw na raw silang nagkikita at nagka-developan. Timing pa raw noon na nangungulila daw siya sa akin. Kaya in-entertain na rin daw niya ang lalaki. Until isang gabi, inimbitahan ako ng isa kong kaibigan na magliwaliw lang sandali, na hindi ko rin naman alam na pati pala si George ay pupunta doon. Lasing na lasing ako noon pagkatapos. Nagpresenta noon si George na siya raw yung maghahatid pa uwi sa akin. Hanggang, ayun na nga, dahil sa pangungulila ko sa Yuhan, sa kanya ko naibuhos ang lahat ng aking frustration. May nangyari sa amin, sa kanyang hotel room.
Kahit na gusto ko na siyang sigawan, bulyawan at saktan, ay pinilit ko pa rin pakalmahin ang aking sarili. Gusto ko pang isalba ang aming pagmamahalan para sa amin at sa mga anak namin. Kaya lang, nangyari na ang nangyari at hindi na yun po pwede. Walang pasabing tumayo ako at mabilis na naglakad pabalik sa aming kwarto para kunin ang aking mga damit at mga kinakailangang kuhain. Hindi ko na malaya na sinundan pala ako ni Mrs. At nang makita niya ako nag-iimpake ay niyakap niya ako. Han, please. Huwag mo akong iwan. Huwag mo naman kaming iwan ng mga anak mo. Dito hindi ko na napigilan ang aking sarili. Inilabas ko na talaga ang aking mga nagbabagang saloobin sa kanya. Huwag kitang iwan. Tama ba yung narinig ko sa iyo, Han? Ang sakit na ginawa mo sa akin. Tapos hindi kita iiwan. Hindi ako ganyan katanga. Para lang sa pag-ibig na yan. Please, Han. Please. Patawarin mo ko. Aalis ako dito sa ayaw at sa gusto mo. At huwag kang mag-alala. Sina Maureen at Maurice. Sa ama't ina mo sila titira. Inihabilin mo lang sila doon para lang makagawa kayo ng kabit mo ng kababalaghan dito sa bahay natin. Kaya ngayon, ibinibigay ko ng pahintulot na pumaroon na sila sa mga magulang mo. Nandoon na rin ang lahat ng mga ebidensya ko sa inyong dalawa. Sakali mang may gagawin kayong di maganda. Pagkatapos kong mag-impake, ay lumabas na ako ng silid at sa huling beses, ay muli ko pang sinulyapan si Melanie. At ako'y dumiretso na. Babalik na ako kina Kevin pansamantala hanggang sa ako'y makabalik ng Amerika. Melanie, POB. Wala na. Wala nang lahat ng aking pinaka-iniingatan. Wala nang taong mahal ko at minamahal ko. Wala na rin ang aking mga munting prinsesa. Dahil sa ano? Dahil sa kataksilang ginawa ko. Tuluyan nang umalis si Carlos sa aming bahay. At di ko alam kung saan iyon pupunta. Habang ako'y nandito pa rin at iniiyakan ng lahat ng mga nangyari. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Naisipan kong puntahan ang aking mga anak kina mama at papa para na rin maipaliwanag ko sa kanilang lahat ang dapat kong panagutan. Inayos ko ang aking sarili tsaka nagbihis. Nagdoorbell ako pagkarating ko sa aming bahay. Pinagbuksan naman ako ni Mang Raul at sinalubong ng masayang bati ng aming mga kasama dito sa bahay. Walang kaalam-alam ang mga to sa aking ginawa. Pinapanalangin ko na lang na sana'y ganun din ang aking mga magulang. Pagpasok ko sa aming bahay ay wala akong nakitang tao sa aming sala. Hanggang sa may isang kasambahay ang dumaan. Inday, halika nga rito. Ma'am Melanie, kayo pala. Nasaan sila mama at papa at ang mga anak ko? Bakit di ko sila nakikita rito? Ay ma'am, nasa likod po sila. Nagmimerienda kasamang magkakambal. Sige, salamat. Naglakad na ako papunta sa likurang bahagi ng aming bahay, kung saan may malawak na bakuran at may mataas at matatayog na mga puno. Pagkarating ko ay nasulipan ko na ang masayang ngiti ng aking kambal. Naluluha ako sa aking nakikita. Napabaling naman ang mga paningin nila sa akin at sumigaw ang mga tonong mommy. Nagtatakbo to papalapit sa akin. Napalingon pa ang aking mga magulang sa akin, pati na rin si Ate Rowena na mariin akong tinitikan. Ginisihan ko na lang sila upang ikubli na alam ko na ang katotohanan sa likod ng mga ekspresyon nila. Hi Twinnies, nagpakabait ba kayo rito? Kina lolo't lola? Opo mami, nagplay-play lang po kami tas right. Very good. Naiiyak ako habang nakikisilamuha sa aking mga anak. Ano na lang sasabihin ko kung sakaling maghanap sila sa kanilang ama? Sasabihin ko ba sa kanila na wala na to dahil sa aking pagtataksil? Manang, pakipasok nga muna nitong mga chikiting patrol sa loob. At sabihin ang lahat na wala munang magpupunta dito sa likod hanggat di kami pumapasok sa loob. Naiintindihan? Mautoridad na wika ng aking ina. Opo madam, masusunod po. Sagot ng isa sa mga matanda naming kasambahay. Lumapit ito sa pwesto namin, tsaka kinuha pansamantala ang aking mga anak para ipasok sa loob.
Kinakabahan ako sa maaaring mangyari ngayon. Ramdam na ramdam ko ang aura ng aking mga magulang. Halika, sundan mo kami. Diing wika ni Mama. Sinundan ko silang maglakad patungo sa garden cottage namin. Kasama si Papa at Ate Rowena. Pag-abot namin, ay agad akong umupo kaharap silang tatlo. Explain what the hell is going on, Melanie? Pag tinawag kami nila sa aming pangalan, pahiwatig na yon na sila ay galit. Sorry, Ma. Pa, bakit ka nagsusorry sa amin? Kami ba ang ginawan mo ng masama? Alam mo ba kung anong ginawa mo sa pamilya mo? Dahil lang sa kalandian mo dyan? Umiyak na ako sa harapan nila, kahit na alam kong patuloy lang nila akong pagsasabihan at pangangaralan. Iha, I'm really disappointed in you. Big time. You failed me. You let us down. Alam mo ba kung bakit di kami kaagad pumoto kay Carlos noong nanliligaw pa lang siya sa'yo? Tanong ng aking ama. Tiningnan ko si Papa kahit ako'y umiiyak. Dahil sa gusto naming patunayan niya ang kanyang sarili sa amin, na kaya kanyang alagaan, protektahan at buhayin, maging ang bubuuin ninyong pamilya. Alam mo naman ang nangyari sa Ate Rowena mo, diba? Sa mapanlin lang nating mundo ngayon, marami pa ring babae ang naghahanap ng katulad ni Carlos. Tapos ikaw pa na anak ko ang mananakit sa kanya. Dagdag pa ni wika nito. Pa, sorry po. Sorry talaga. Pagmamakaawa ko sa kanila. Carlos came here kaninang umaga bago kanya kumprontahin dahil may nalaman daw siya sa'yo at inaasahan niyang hindi yun totoo. Flashback. Naghintay si Carlos noon ng ilang segundo hanggang sa siya'y napagbuksan. Good morning po. Sino po sila at anong kailangan? Bungad sa kanya ng isang maligalig na dalaga. Nandyan ba sina Doña Severina? At si Don Quixote? Pakisabi si Carlos. Sagot nito sa dalaga. Pansamantala muna nitong sinarado ang gate at siya'y pinaghintay habang to'y naglakad papunta sa mga amo. Makalipas ang ilang minuto, ay muli na itong bumalik saka siya'y pinagbuksan. Humingi pa to ng paumanhin dahil sa hindi niya alam na siya palang asawa ng bunsong anak ng amo. Nginitian niya lang to at saka pumasok na. Pagkapasok ay nakangiti ang mag-asawa, pati na rin si Rowena na nakakatandang kapatid ni Melanie. Nakipagbatian ang mga to sa kanya pagkatapos ay naupo na si Carlos sa harap nila. Carlos, anak, ba't di mo naman sinabi na ngayon ka pala uuwi? E di sana'y naipasundo kita. Ayos lang, Ma. Sinadya ko rin ho talaga na wag ipaalam kahit kanino na ako'y dadating. Bakit naman, anak? May problema ba kaming dapat malaman? Siguntang tanong ni Don. Hindi alam ni Carlos kung ano ang sasabihin sa mga to. Kung sasabihin ba niya ang ginawa ni Melanie o hindi. Natatakot kasi siyang baka may mangyari sa kanila oras na aminin niya to. Namalayan na lang niya ang pagpatak ng kanyang mga luha sa kanyang magkabilang hita. Hindi na niya naitago ang kanyang emosyon at kitang-kita na to ng mga magulang at kapatid ng kanyang misis. Dadaluhan pa sana siya ng mga to pero sinabi niyang ayos lang siya kahit na hindi. Pilit niyang tinataga ng sarili. Anak, ano bang nangyayari sa'yo? Mas mabuti pang ipaalam mo sa amin yan para matulungan ka namin. Pagpapakumbaba ng Doa. Kahit anong pilit niyang pagpapatatag sa kanyang sarili ay bumagsak pa rin siya. Tuluyan nang nasira ang haliking pinapatayo niya sa kanyang sarili at humagulgol na ng iyak sa harap nila habang siya'y nakaluhod at nakayuko. Patawad. I failed you. I failed my marriage. I failed my family. Carlos, anak, bakit mo yan sinasabi? Ano bang ibig mong sabihin dyan? Sabihan mo kami, anak. Pangaalo ni Doa Severina sa kanya. Si Melanie. Nalaman kong may kalaguyo siya habang ako'y nasa Amerika. Ano? Magkasabay na wika ng mag-asawa. Sigurado ka ba dyan, anak? Paninigurong tanong ng Doa. Opo, Ma. Ako nga rin po ay di makapaniwala nang ito'y pinasa sa akin ng mismong kalaguyo niya. Wika niya at pinakita ang mga litrato ni Melanie
na walang kahit na anong saplot kasama ang kalaguyo nito. Napasinghap sa gulat ang ina habang ang ama naman ay nanlalaki ang mga mata. Agad itong kinubli ng Dowa sa kanyang katawan dahil napansin nilang nanginginig si Rowena at parang naninigas. Agad itong dinaluhan ng ama. "Anak, Rowena, ayos ka lang ba?" Pangaalo nito sa anak habang hinahagod-hagod nito ang likod. "Pa, dalhin mo na muna siya sa taas. Baka bumalik sa isip niya nangyari sa kanya noon nang makita niya tong larawan ni Melanie." Utos ng misis niya. Pinatayo ng ama si Rowena at saka pinalakad papunta sa itaas. Inutusan pa nito ang isang kasambahay na dalhan sila ng tubig. Hindi makapaniwala ang Dowa sa kanyang nakikita. Masyadong garapal at malaswang litrato na nasa harapan niya ngayon. Hindi niya lubos maisip na magagawang magtaksil ni Melanie kay Carlos. "Totoo ba ang mga to, Carlos? Alam mo ba kung sino ang kabit ng anak ko?" "Totoo po yan, ma. Maski ako ay hindi makapaniwala. At sa pangalawang tanong niyo po, ay hindi ko pa alam kung sino ang lalaking yan. Kukumprontahin ko pa lang po ngayong tanghali si Melanie. Sige anak, ano man ang magiging desisyon mo, ay nasa iyo ang suporta ko. Suporta naming pamilya. Hindi ko ito ito-tolerate. Salamat po, at pasensya na rin po talaga. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Carlos. So anong plano mo ngayon? Bago po ang lahat, gusto ko lang munang humingi ng pabor sa inyo." "Anong pabor yan, anak?" "Kung paparito man si Melanie, ay sana'y huwag niyo siyang pagalitan o kung anuman. Gusto kong parang maging normal pa rin kayong pamilya. Heto po, sambit ko kay Dowa sabi abot sa kanya ng isang perasong papel na nakatupi. "Ano to, Carlos?" Tanong ng Dowa, pagkatapos ay binasa nito ang nilalaman ng papel. "Anak, bakit mo to ginawa? Gusto mong ipagsa amin ang karapatan ni Melanie na alagaan ng mga bata?" "Hindi naman po sa ganun, ma. Pwede naman po niyang makasama ang mga bata. Ang sa akin lang, ay gusto kong sa lahat ng oras ay maalagaan sila at hindi mapabayaan. Ayoko lang matulad sa ibang bata ang dalawa, na pag nawala ng taga-alaga, ay mapapariwara. Tanggapin niyo po, ma. Pakiusap po." Pagmamakaawa niya habang nakaluhod, pinagdikit pa niya ang mga palad at patuloy lang sa pag-iyak. "Sige anak, tatanggapin namin to. Pero hindi ibig sabihin nun ay hahayaan namin kayong maghiwalay na lang. Isipin niyo ang magiging kalagayan ng mga anak niyo. Oras na maghiwalay kayo, masasaktan sila. Gagawin ko po ang lahat, ma. Mabuti naman, anak." Tumindig na si Carlos at naupong muli sa upuan. Pinatawag naman ni Dowa Severina ang mga anak niya upang makipaghalubilong muna sa kanya bago siya pumunta sa bahay nila na maaaring nandoon ang kanyang misis at ang kalaguyo nito. End of flashback. Ano bang napasok din sa utak mo, Melanie? Hindi ka naman namin pinalaki ng ganyan. Hindi ka rin namin tinuruang gumawa ng makakasama sa kapwa mo. Wika ng ama. Patuloy lang sa pagtulo ang aking mga luha na mula pa kanina nung mahuli siya ng kanyang mister. "Ma, pa, mali ba talagang ginawa ko? Alam kong di ko asawa si George, pero siya ang laging dumadamay sa akin sa panahon na ako'y nangungulila kay Carlos. Anak nang, anong kahibangan niyang sinasabi mo, Melanie?" Inis na tanong ng Dowa. "Bakit mo ba kasi nagawa yun kay Carlos? Anak, isipin mo. Nandun siya sa Amerika upang magtrabaho para sa inyo. Hindi para magliwaliw at maghanap ng iba. Paano kung sa'yo yan ginawa ni Carlos, ha? Na siya ngayon ang may kabit at iniitsapwera kayong mag-iina. Sa tingin mo ba, masaya yun?" Dagdag pa ng doon. "Pa, hindi naman porket may kabit ako hindi ko na mahal si Carlos. Kahit kailan ay di ko siya ipagpapalit sa kahit na sinong lalaki. Mahal na mahal ko siya. So anong gagawin mo din sa kabit mo? Hihiwalayin mo ba siya o hindi?" Tanong ng aking ina. Nag-iisip-isip ako sa maaaring isasagot ko. Oo, mahal na mahal ko pa si Carlos. Subalit ganun din ang aking nararamdaman para kay George. Pero po pwede ba yun? 2 lalaki ang makakasama ko sa bahay namin. Malamang di papayag nun si Carlos. At ano na lang ang sasabihin ng aking mga anak? Na isa akong walang kwentang ina.
Hihiwalayin ko po ang kabit ko, Ma. Pa, mabuti naman at ganyan ang sinagot mo. Dahil kung iba, ay mag-impake ka na. Hindi ka na makakaapak pa dito sa pamamahay na to kahit kailan. Mariing wika ng ina niya. Dumito ka na muna, anak. Magagabi na at ayaw namin na bumiyahe ka pa. Baka mapano ka pa sa daan. Samahan mo muna ang mga anak mo dito. Wika naman ang aking ama. Sige po. Salamat pa. At patawad sa lahat. Masayang naghapunan ng aking pamilya. Sabay-sabay kumain sa simpleng salo-salo sa aming hapagkainan. At pagkatapos ng lahat, ay nagtungo na kami ng aking mga anak sa silid tulugan dito sa pamamahay ng aking mga magulang. Maagang nakatulog ang kambal habang ako'y dilat na dilat pa rin sa kakaisip ng aking ginawang kasalanan. Mapapatawad pa kaya ako ni Carlos? Ayokong mawala siya sa akin at sa amin ng mga anak niya. Sana'y matanggap niya pa ako. Tinatawagan ko ang telepono ni Carlos, pero nagre-ring lang to. Mukhang ayaw tanggapin ni Carlos ang aking tawag. Inulit ko pa ito ng ilang beses hanggang sa narinig ko na ang automated voicemail. The number you have dialed is not yet in service. Pahiwatig na pinatay ni Carlos ang aking tawag. Han, alam kong galit na galit ka pa sa akin. Kaya humihingi ako ng lubos na kapatawaran. Siguro nga ay babalik ka na ng Amerika sa mga susunod na araw. Pero bago ka umalis, maaari pa ba tayong mag-usap? Mensahe ko sa kanya. Isang araw bagong schedule ang flight ni Carlos pabalik ng Amerika, ay namasyal muna siya. Pinuntahan niya ang mga lugar na laging pinupunta nilang mag-asawa, magmula pa nung sila'y magkasintahan. Binuksan niya ang kanyang telepono at agad nag-pop up ang mensahe ni Melanie sa kanyang screen. Binasa niya to at nireplyan. Natanggap naman ni Melanie ang kanyang mensahe at agad-agad kumaripas ng lakad papunta sa kanyang mister. Magkikita sila sa isang parke na dati nilang pinapasyalan. Pagdating ni Melanie, ay agad hinanap ng kanyang mga mata ang kanyang minamahal na asawa. Nakita naman niya itong nakaupo sa gilid ng mga puno. Nagpapasilong sa nakakapasong init na hatid ng araw. Daan-daan siyang naglakad papalapit dito, hanggang sa makaabot siya sa tapat nito. Napatingin naman sa kanya si Carlos at tumangulang. Naupo na rin si Melanie katabi nito, at agad sinimula ng pag-uusap nilang mag-asawa. Han, kumusta ka na? Pero walang natanggap na balik si Melanie. Galit pa nga ito sa kanya. Alam kong galit ka pa sa akin, lalo sa ginawa ko. Humihingi ako ng lubos na kapatawaran dun. Kaya kung mapapatawad mo pa nga ako, at kung sakaling hindi man, ay taos puso ko yung tatanggapin. Nanatiling tahimik lang si Carlos. Han, pansinin mo naman ako. Please? Naiiyak na pagmamakaawa ni Melanie. Hinarap siya ni Carlos na umiiyak. Hinagkan niya ito at ngayon sabay na silang umiiyak. Segundo, kinalas na ni Carlos ang pagkakayakap sa kanya ni Melanie. Ang sakit kasi, Han. Ang sakit ng ginawa mo sa akin. Paulit-ulit. Mula umaga hanggang gabi. Sa agahan hanggang sa hapunan. At sa aking paggising at pagtulog. Laging sumasagi sa isip ko yung kataksilan mo. Tuloy lang sa pag-agos ang luha ng dalawa. Lalo na si Melanie na sisingsisi sa sarili sa kanyang ginawa. Walang pakundangan din siyang humingi ng kapatawaran kay Carlos. Kahit na napapatingin ng ibang tao sa kanila. Wala itong pakialam. Mabuti na lang rin at di gaano karaming mga tao na nandito sa parke. Lagi ko nga natatanong sa sarili ko, Han, kung may nagawa ba akong mali sa'yo para magawa mo sa akin yon. Lagi kong tinatanong na anong bang nangyayari ngayon o ano bang mangyayari ngayon o bukas? Ano nang mangyayari sa pamilya nating pinaghirapan nating buuin? Ano nang nangyari sa asawa ko? At alam mo ba kung anong pinakatanong ko sa lahat? Ano nang nangyari sa mga salitang pangako sa akin? Till death do us part. Through thick and thin. Bullshit. Medyo napalakas na tinig ni Carlos, dahilan para mapatitig ang mga tao sa pwesto nila. Pasensya na talaga, Han. Please, huwag mo naman akong iwan o. Nagmamakaawa ako para sa mga anak na lang natin. Ayokong maghiwalay tayong dalawa. Nagawa ko lang naman yun dahil sa pangungulila ko sa iyo, Han. Pangungulila?
Han, hindi lang ikaw nakakaramdam ng ganun. Pati rin ako. Sa tingin mo ba, madali lang ang buhay ko dun? Nagtatrabaho ko dun para may maipangtustos sa inyo. At para patunayan sa ibang tao na hindi ko kailangang humingi ng tulong lagi sa mga magulang mo para tayo mabuhay. Tsaka, paano kung sa'yo ko gawin yun? Masisihan ka ba? Ang totoo niyan, marami rin akong nakilala doon ng mga babae. Pero kahit sino, wala akong pinansin. Alam mo kung bakit? Kasi ikaw, yung mga anak natin ang lagi kong naiisip. Tapos sa'yo, para bang napakadali lang ng lahat. Kaya siguro mas mabuti pa, maghiwalay muna tayo kaysa ganito. Tumindig na si Carlos at magsisimula na sana siyang maglakad nang pigilan siya ni Melanie. Please son, huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan. Pinagsisisihan ko ng ginawa ko. Hinding-hindi na yun mauulit. Pinapangako ko siya yun, please. Bigyan mo lang ako ng sapat na panahon para maayos ko ang sarili ko. Please son, paniwalaan mo ko. Pagsusuma mo ng misis. Pero bingi si Carlos. Inalis niya ang kamay ni Melanie na nakahawak sa kanyang kamay. Tsaka siya naglakad paalis. Inisip na lang ni Melanie na imbis na sabihin niya lang to, ay mas mabuting gawin niya to. Pero sana lang, na sa pagbalik ko, maihintay mo pa rin ako. Mahal na mahal kita, Carlos. At patawad. Lumipas ang 8 buwan. Nag-doorbell si Melanie. Pinagbuksan siya ng pinto at nagulat ang dalaga pagkakita sa kanya. Oo nga pala. Matagal-tagal na rin pala mula nung hindi niya inaasahang pinakamasakit na pangyayari sa buhay niya. Ang makitang umiiyak at durog na durog ang kanyang mga mahal sa buhay dahil sa ginawa niya. Good morning, Inday. Long time no see. Nandyan ba sina Mama at Papa? Kayo po pala, Madam Melanie. Good morning po. Nasa loob pong mga magulang niyo, pasok po. Nakikita niyang parang lumungkot ang mukha nito nang siya'y masilayan. Pumasok na siya sa loob, tsaka naglakad patungo sa tanggapan ng kanilang bahay. Pagpasok niya sa loob, ay masayang naglalaro ang kanyang magkambal, kasama ang mga kasambahay nila na masaya ring tumatawa. Pagbaling ng mga paningin nito sa kanya, ay gayon din ang mga nakikita niya sa mga mata nito. Katulad kay Inday, malungkot. Mommy! Magkasabay na bungad ng kanyang mga anak. Hi, Twinies. Kumusta kayo? Bating tanong niya sa mga to. Napansin naman niya ang biglang paglungkot ng mamukha ng kanyang kambal. May problema ba sila dito? Gusto na ba nilang umuwi? Nag-usap pa naman kami ni Carlos na sa panahon na maayos ko ang sarili ko, ay mabubuo na ulit namin ang aming pamilya. Maurice, mga anak, why the sad face? May problema ba? Sabihin niyo kay Mommy. Malambing niyang tanong sa mga anak. Sa lungkot ng mga bata, ay bigla na lang silang napahagulgol ng iyak. Pag-angat niya ng kanyang mga paningin sa ikalawang palapag ng kanilang bahay, ay nakita naman niya ang kanyang mga magulang na pababa ng hagdan. Mommy? Mommy, wala na po si Daddy. Umiiyak na wika ni Maurice na mas lalong nakapagpaiyak sa dalawa. Sa narinig ay biglang napaistatwa si Melanie. Mga luhay tumulo sa kanyang mga mata at ang mga kamay niya ay bigla na lang nanginig. Baby, what do you mean? Wala na si Daddy? Please, sabihin niyo. Manang, iakyat niyo munang kambal sa itaas. Kakausapin lang namin si Melanie. Biglang sabat tsaka utos ng kanyang ina. Pagkaalis ng mga kasambahay kasamang kambal, ay pinasunod ng dowa si Melanie sa kanilang mag-asawa sa kanilang opisina sa bahay. Pagkarating nila, ay naupo silang tatlo sa magkakaharap na upuan. Sinimulan agad ni Melanie ang kanilang magiging pag-uusap. Ma, Pa, ano yung mga sinasabi ng bata? Please, tell me it's not true. Tell me na buhay pa si Carlos. Na buhay pa ang asawa ko.
Nagkatinginan muna ang mag-asawa at saka huminga ng malalim. Patawad anak. Totoo yung mga sinabi ng mga bata kanina sa'yo. Pati kami nagulat din nang mabalitaan namin yun. Naluluhang wika ng Dowa habang alo-alo siya ng mister. Dito na nawala ng lakas ang katawan ni Melanie mula sa pagkakatatag. Ngayon lang nag-sink in sa kanyang isip ang kahayupang ginawa niya na kung gaano katindi ang sakit na pinaramdam niya kay Carlos. At ngayon sisingsisi siya sa kanyang sarili, lalo't pumanaw ito ng may sama ng loob sa kanya. Kailan pa? 3 months ago. Ilang buwan matapos mong mapagdesisyonan, nalalayo ka muna para maiyayos ang sarili mo. At hindi niyo man lang ako sinabihan? O kahit tawag man lang? Napasigaw si Melanie. Mahigpit siyang hinagka ng kanyang ama. Papaano? Papaano siya pumanaw, ma? Bago sagutin, ay tinanong muna siya ng kanyang ina kung sigurado ba na gusto niya talagang marinig kung paano nawala ng buhay ang kanyang mister. Pagkasagot ito ng oo, ay huminga pa muli siya ng malalim. Tumalon daw siya sa gusali ng kanilang ospital, mula sa pinakatuktok. At bago daw mangyari yun, napansin na raw ng mga katrabaho niyang pagiging balisa, tolero, at madalas din daw itong mag-isang umiiyak sa kanyang inuupahang apartamento. Sabi pa nila, nagaling daw kay Carlos, na nakakarinig daw si Carlos ng mga salita na mas lalong nagpapahirap sa kanya doon. Kaya siguro hindi na niya kinaya yun at kinitil na lang niyang kanyang buhay. Naiuwi na po ba siya, ma? Saan siya nakalibing? Pupuntahan ko po siya. Sa isang pribadong sementeryo, anak. Pinalipat namin ang himlayan ng kanyang mga magulang doon at itinabi namin si Carlos sa kanila. At nga pala, pinabibigay niya to sa'yo bago siya lumuwas patungo Amerika. Masahin mo raw sa tabi niya. Agad na kinuha ni Melanie ang sobrang selyado pa ng tulo ng isang mamahaling kandila, tsaka mabilis na naglakad papalabas ng kanilang bahay. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan, tsaka lumarga papunta sa sinasabing sementeryo ng kanyang ina. Pagdating niya sa sementeryo, ay binati siya ng gwardiya at tinanong kung sino ang bibisitahin niya. Agad naman niyang sinagot ang pangalan ni Carlos, tsaka niya tinanong kung saan nakahimlay ang mister niya. Bago bumaba ng sasakyan, tinatagan at hinanda muna niyang kanyang sarili. Tiningnan ang kalangitan at napansin niyang makulimlim din dito. Sa tingin niya ay sumasabay ito sa kanyang nararamdaman. Bumaba siya ng sasakyan tsaka naglakad patungo sa himlayan ni Carlos. Inayos niya muna ang kanyang sarili at kinuha sa dashboard ang sobre. Wala nang paki si Melanie sa kung ano man ang itsura niya ngayon. Nakasuot lang siya ng pulang knee-length dress. At siguro'y kalat na ang kanyang makeup mula pa sa kaninang pag-iyak. Hindi rin niya napansin to habang kausap ang gwardya. Katabi na niya ngayon ang himlaya ni Carlos. Hinawi-hawi pa niya ang mga dahon at mga damo na nakadapo dito. Umiyak siyang binatang mister. At katulad nga ng sabi ng kanyang ina, katabi nga nito ang himlayan din ng mga magulang niya. Han, bakit ka nandyan? Akala ko ba ayos na tayo? Nangako ako sa'yo na aayusin ko yung sarili ko, di ba? Patawad, Carlos. Hindi pa rin masingkin sa isip ni Melanie ang nangyayari. Akala ko ba magkakabalikan pa tayo? Akala ko ba hihintayin mo pa ako hanggang sa maayos kong sarili ko? Ang daya mo naman, honey. Kasalanan ko pero ikaw yung nagdusa. Masakitan. Wala na yung lalaking mag-aalaga sa akin, sa mga bata. Wala nang taong laging makikinig sa mga saloobin ko. Wala nang kaisa-isang lalaki na mahal ako. Mula sa kamay, binuksan ni Melanie ang sulat na inahabilin sa kanyang ina mula kay Carlos. Pagkabukas ay sinimulan niya itong basahin. Melanie, aking mahal. Hi, Han. Maligayang bati sa'yo. Kapag nabasa mo to ay siguro wala na ako. Ibig kong sabihin, nilisan ko ng mundong to.
Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo sa akin. Sa pagbuo ng pamilya kasama ako. Salamat din sa labis-labis na pagmamahal na lagi mong pinapadama sa akin. Idinikit ni Melanie ang mga kamay na nakahawak sa papel sa kanyang noo at walang tigil sa pagtulo ang kanyang mga luha. Patawad. Patawad kung naging mahina ako. Patawad kung naging makasarili ako. Na inuna ko pa ang sarili ko bago kayo. Patawad. Nohan, wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin. Ako ang may kasalanan. Kaya ako dapat ang humingi ng kapatawaran sa iyo. Hinggil naman sa kasalanan mo, huwag mo nang alalahanin pa yun. Matagal na kitang napatawad. Hindi pa man tayo nagkausap mula nung bago pa lang akong bumalik ng Amerika. Naibigay ko na yun sa'yo. Isang pabor lang sana ang hihingin ko sa'yo. Alagaan mo sanang mabuti ang kambal na prinsesa natin. Palakihin mo sila ng mabuti para sa paglipas ng panahon. Ikaw naman ang aalagaan nila. At para matapos ng pag-iyak mo dyan, eto ng panghuli. Huwag ka sanang matakot na sumubok na magmahal ulitan. Hindi porket niloko mo ko ay mararanasan mo rin to. Alam kong mahirap, pero kailangan mong mag-move on na, alang-alang sa mga bata at sa sariling kaligayahan mo. Sana lang, na sa panahon na makahanap ka na ng lalaking mamahalin mo, ay mahalin mo na siya ng totoo. Huwag mo na siyang lokohin. Baka kasi matulad siya sa kung nasan man ako ngayon. Mahal na mahal kita, Melanie. At malaya ka na. Mas lalong napahagulgol si Melanie sa nabasa. Ramdam na ramdam niya ang paghihirap, sakit at paghihinagpis ni Carlos base sa kanyang liham na sinulat. Mula naman sa malayo, ay may narinig ng musika si Melanie na sa tingin niya ay maglalarawan sa kung anuman ang nararamdaman niya ngayon. Pagsisisi ng bandang lapis. Hindi na kinaya ni Melanie. Bigla na lamang siyang nawala ng malay at natumba hanggang sa tuluyan na siyang nilukob ng kadiliman. It's okay to cheat until you yourself gets cheated. The end.